Hello everyone, it's me again, Burntam HPT TV. And for today's vlog, we are going to teach you how to detail a Yamaha Mio Amore motorcycle. Ayan. So ang gagawin natin ngayong umaga na to ay i-detail natin to, hugasan natin. Palalabasan natin yung yung magandang kutis niya. Ibabalik natin yung alindog niya. Yan. This is a Yamaha Sporty Amore or Smiley Edition. Ayan, so bago natin tuloy yung video, kung nanonood ka, kung bago ka sa channel natin, please don't forget to hit the subscribe button, like, share, mag-comment ka sa section box sa mga process na hindi mo maintindihan, at magbigay ka ng idea para sa ganun i-vlog natin para makatulong sa iba. At maraming salamat pala sa 1,000 subscriber natin. So, 900 pa lang po tayo, so mag-subscribe ka na para going 1,000 na tayo. Maraming salamat sa mga 900 subscriber natin sa patuloy na tiwala at suporta. Ayan, so sa umagang ito, ang gagawin natin ay lilinisan natin to at babalik natin yung alindog ito. Makita mo? Napakadumi! Okay. Yan, tumagas na yung dito sa may fork oil niya. Yung fork oil niya, tumagas na at saka naglalangis-langis na dito. Yan, ano lang naman yan, slight problem, pwede nang palitan ng langis. Yan, babalik natin yung mga yan, dititalya natin. Pero ang gagawin natin dito, syempre yung mga electrical parts niya, katulad ng mga CDI, itong CDI na to, at tanggalin natin yan. Ito, babalutin natin. The rest, pwede naman na mabasa. Yung sa spark plug, okay naman yan. Balutin na lang natin, lagyan natin ng plastic. Okay naman na nababasa dito. Pero balutin natin yung mga electrical parts na hindi pwedeng mabasa. Ano na lang natin yan, balutin natin. Para sa ganun, pati ito dito. Lagyan natin ng plastic yan. Pababalikin natin na. So, shoutout muna natin si Jojo. Yan, siya yung nagdala dito. Binigyan ako ng trabaho ni Jojo eh. Papadidil niya to, tapos ipapadidil din niya yung Montero niya. Mamaya, pagbalik. Okay? So, shoutout pala sa mga tropa natin. Ryan Tamundong, Knife Slow, Alin Charles, Darwin Puscablo, at sa iba pa. Shoutout din natin yung videographer natin. Analos Vlog, subscribe nyo rin. So, yung mga kailangan nating ready dito ng mga gamit, syempre gagamit tayo ng mga degreaser, brush, katulad ng toothbrush at yung malaking brush, bar soap, detergent powder, ano pa bang iba. Tapos syempre, i-ano natin yan ng Armor Oil mamaya, gagamitan natin ng pressure washer, tapos yung foam wash. Tingnan nyo na lang mamaya, standby muna kayo at gagawin na natin. So ayan, tatanggalin muna natin tong CDI. Ibaba muna to, yung clip. Baba, pag ano. Yan. Tapos tatanggalin natin sa may sakit. Oh, importante ho kasi yan na matanggal. Hilain mo lang yan. Hindi, tanggalin mo muna to. Ito na lang, para bumaba. Sa may flasher. Yan, sakit na yan. Tatanggalin yan. This Yamaha Mio Amore is 2014 model. Yan, tanggalin natin yung sakit para matanggal. Ma-access natin yung sa may, tapos sinihila lang yan. Ingatan mo lang baka kasama yung niya, sabitan. Yan, malapit na akong lumabas. Yun. So, yan po yung CDI natin. Kasi, po to, hindi po to FI. Carb pa po ito. Tanggalin mo sa socket yung CDI. Yan, tinatanggal lang mo yan sa socket mga kadiwa. Yan. Yun. Yan ang importante. Itong CDI na to, pag nasira to, 5,000 din yan. Kaya, tago ko natin ito. Tapos yan, sige okay lang yan, mabasa, lilinisan yan, lagay mo na lang dito, tama mo na lang dyan, tanggalin mo yung mga bulb, hindi, sige okay lang yan, okay naman mabasa yan eh. Tapos the rest dito tatapan na lang natin, yung battery tsaka yung fuse okay na naman mabasa yan natin. So ayan, kunin mo yung pressure washer, ito yung clearings niya, green yung kulay ng motor. Ito pala mga ka-DIY, yung sa may niya, flasher. Yun. Hindi, okay lang yan. Okay lang mabasa yan. So yan ho, nilagyan ho natin ng,
Hindi, huwag na yung plastic. Okay na yan. Hindi naman na natin masyadong pipressurean yan. So, itong carburetor niya, napakadumi, oh. Grabe. Yan, pati dito sa may tangki niya. Ang dumi, pati sa airbox. Ang dumi, grabe, mga ka-DIY. So, una munang gagawin natin dyan ay siyempre, sisindi ito. So, ayan po. Una po natin gagawin, i-pressure washer po muna natin para mabawasan po yung dumi. Bago po natin gamitan ng degreaser. Kasi medyo makapal ang marami. Para hindi po makses sa degreaser. Ito kasi si Jojo Ferrer, binigyan tayo ng trabaho. Yan, no? Pero maraming salamat sa iyo, bro. Dahil dito, makaka 1,000 na kami. Paniko. This is not an ordinary car wash. This is detailing car wash. Pag sinabing detailing lahat, detalyado. Nilinisan lahat. Itong flasher niya, okay lang mabatayan pag buwara na lang natin. Flasher rin pala. Itong mga internal wirings dito, okay lang mabatayan. May mga viewers tayo, oh. Kapatid niya na yan. Yan, tatanggalin muna natin yung mga putik-putik saka yung mga oil. Tapos i-degreaser natin ulit yan. Bababara natin ang degreaser yung chemical. Seven step po ito mga ka-DIY. 7 step. Itong step lang nauna to. First step pa lang to. 7 step po kasi tayo sa detailing. Step lang po ang process pagdating din po sa engine detailing. Hello, kung natatanggal yung dumi, pusak mo. Ano? Ito marami na pa daw, tatanggalin na. Diba? Hindi ka na mahirapan mag-brush mamaya. May mga hindi kasi, may mga pwede na mababasa pero hindi pwedeng mag-pressurean talaga. So, ako yung gumagawa. Control. Pag nasira ito, papalitan yung gumawa. Santay muna sila. Oh. Marumi masyado. Yung dumi, dami. Sa mga na-stock po yung mga sasakyan nila dyan. Nag-detailing na rin. Mga motor pa. Motor at sasakyan. Pwede. Lalo-lalo yung mga mahilig pumasyal. Na pumupunta sa dagat. Pagka pupunta kayo sa dagat, makarwas nyo agad kasi ano yun, maalat yung tubig. Saka yung siyempre dagat maalat talaga. Yung hangin, ang ibig kong sabihin. Kakalawangin. Lalo na pag ganito, tag-ulan. Buhangin at saka tubig. So ngayon, bababara natin ang degreaser. Tapos, siyempre, babrushin natin yan. So, tantay muna kayo. Ayan, so ito yung second step natin. Binababara na po natin ang degreaser by reed speed. So, shoutout natin si Analos, yung natin, detailer. Binababara natin itong part na to kasi tumagas na yung fork oil niya. Papalitan na rin nila ng fork oil yan saka yung seal. Tapos babara natin din dito sa may engine niya. Napakadumi. Bababara natin siguro to ng mga 30 minutes to 1 hour para talagang yung mga makukunat, yung matitigas na ulo ng mga stubborn dirt na yan, matatanggal yan. Pati dito. Dalawa yung chemicals na gamit natin dito. Degreaser saka sikreto na isa. So standby po muna uli at linisan din natin to. Babrushin din natin to mga to para bumalik yung alindog. So yan, dito na tayo sa part ng makina, binababara natin.
Tingnan nyo yung ano niya mga kadeway, yung dumi na. Ang daming dumi, Jo, oh. Yun yung dumi, ang daming natanggal, oh. Mga libag ni Jojo yata to, eh. Yan, napakadumi. Grabe. 2 years na naka-stock to, eh, sa bahay. Tapos ito nang next. Babrushin natin to with using, ano, bar soap and foam wash. Foaming. Saka detergent. Tapos syempre, with, ano, microfiber cloth para hindi magasgas. Ayan, ano na tayo, third step. Rinsing na tayo, mga ka-DIY. Tapos na ho natin na, ano yan, binunasan ng microfiber cloth. Binirush na rin po natin yan. At ginamitan din natin ng bar soap, detergent, at ibang chemicals. Yan, pagka itong mga flarings na to, huwag nyo pong ipapaaraw pag ipapatuyo nyo. Kasi pagka may mga bubbles na hindi kayo napunasan, magkakaroon ng swirl mark. Pagka binalawan nyo ho yan, punasan nyo pong maigi. Ayan. Okay na yan. Ito yung binabara natin kanina, update ko lang po kayo. Ano na to, ibababara natin uli pero may kasama ng brush. Babrushin na po natin yung mga yan. Medyo lumambot na yung ibang parts na maraming langis. Yan. Yan, kung saan nakikita nyo na nabasa yung ano, tail light natin. Pupunasan din natin yan. Okay lang naman mabasa yan. Kaya pinupunasan po natin ng chamois para matanggal yung mga bubbles. Hindi kasi pwedeng ipaaraw yan, magkakaroon ng swirl mark. Ayan, third step ulit, third step. Katapos lang po nilagyan ng degreaser at binrush. Babalawan ho natin ulit. Yan. Balaw para yung mga binrush natin matanggal. Tapos babrushin ho uli natin yan. Lagyan uli natin ang degreaser. Yan, update lang po yan. Mamaya ho uli. Ang gamitan po natin ng red speed na red speed na chemical dito sa degreaser sa makina. Yan o. Iskimin natin para mababaran talaga. Yan, may pressure air na may kasamang chemical degreaser. Saka natin babrushin. Yan na, pumuputi na, oh. Gamit itong tornado. Yan, tornado. Yan, may improvement na rin. Pumuputi na. Mga singit-singit. Tapos babrushin natin. Yung brush. Yan. Bayan nyo po ng toothbrush. Tingin-tingin. Diba, Jo? Malinis na. Pwede nang dumihan ulit. Dito, sa mga crankcase. Bubaran natin ulit. Ayan. Ito para sa engine detailing na waterless. Itong ginagamit
para hindi yung mga maselan sa mga electrical parts. Tingnan mo, namuti oh. May chemical po kasi ito. Namumuti na oh. Bumabalik na sa dati. Yan. Pati itong karburador oh, dati ang dumi-dumi ito, di ba? Bumalik na oh. So yan, babara natin uli, tapos babarasin natin, tapos saka natin i-foam wash. Lagyan natin siya, gamitan natin siya ng foaming, tapos babalawan uli, tapos patutuyuin uli. Okay? So standby po muna. Yan ang detailing. Hindi po ito Zonrox or ano, hindi rin po ito diesel or leaded. Ano po, chemical po talaga to para sa detailing. Para tanggal po yung mga makapit na dumi, yung mga libag. Yan mga ka-DIY, humihiwala yung kagit niya. Dumi niya, libag niya. Ayan o. Dati ito kanina ang itim. Ngayon lumabas na yung ano, number niyang ano niya, engine number. Kulang na lang ng brush. Yan, kunin na tayo. Yan, hindi na makita na sobrang dami ng sampo. Snow. Nag-i-snow na. Namuti na yung itim. Yan, tapos pupunasan natin ito ng microfiber cloth. Tapos babarasin din natin ito. Tapos babanlawan. Tapos pupunasan uli. Talagyan natin ng armor oil para kuminis. Kailangan na mamaya pa ano. Thailand ah. Pati gulong. Yan, detailing kasi hindi pwedeng isang oras, dalawang oras, dapat buong araw to. Maselan ho kasi ang detailing. Nakakahiya naman, sasabihin mong detailing tapos marami kang nalampasan. Kasi pag ang linis mo ay detailing, dapat yan step by step talaga yun yung process. Hindi yung minamadali. Dapat alam mo kung ano yung una, pangalawa, pangatlo ng pinakahuli. Hindi yung parang chapsoy ka naglilinis. Unahin mo sa unahan hanggang sa huli. Yan. So, process na po tayo ng wiping. Yan, ginagamitan po natin ng microfiber cloth. Lahat yan, lahat po nito. Pupunasan ho yan. Tapos babalawan ho uli yan. So, dito po sa detailing natin mga ka-DIY, dalawang beses po natin sasabunin. Pangalawang beses na po ito. Puming tong puming. Talagang malilisan po ng mabuti.
Sulit na sulit ng 7 step ah. Yung kaninang unang na-forming natin, na shampoo, nabanlawan na. Opo. Ngayon, pangalawa na naman to. Opo. Yun po kasi para matanggal po yung mga dictator natin. So ayan, kitang-kita na yung ano niya. Yan, kanina, hindi mo makita yan. At yung kumakina niya, may malaki na yung improvement. So, pupunasan uli natin yan gamit ang anong gamit natin? Microfiber cloth. Okay na yan. Saka mabuti na yan sa sobrang shampoo. Yun. Yung mga flarings mo andun, okay na. Tuyo na. Sasalpak na lang natin yan mamaya. Yan, tapos lalagyan natin ng pampakintab. Anong gusto mo? Yung Migwars o 3M o MTX? Pili ka. Pang sosyalan. So ito po mga na po, binabanlawan na po natin. So after po ng pangalawang sabon, babanlawan po natin. Tapos next po natin dito, bubloweran po natin para mapatuyo na po siya. Then last na po yung yung Armol All para kumintab. So ayan, malinis na rin po siya. Balnaw na lang. So lumabas na po yung kulay niya ngayon. So, compare po kanina. Bago. Galing ng degreaser, no? HPT degreaser. So, tanggal ko muna uli at Standby po muna. Lilipat na po natin. Patuyuin na. Bublower po natin. Natin ganyan para mas makita natin yung kalinisan. Blower na. Patuloy na natin. Pangilang step na to? Anim? Po. Tapos, after natin bubloweran to, pupunasan din natin ang microfiber cloth. And then, pag natuyo na talaga to, babalik natin yung clearance niya. Pero pakintabin muna natin to. Lalagyan natin ng protectant. Tapos, balik natin yung clearance. Tapos, saka natin din bilaan mo to. Wax natin, lagyan natin ang wax. Importante kasi itong blower para, matanggal yung mga moist, yung mga basa-basa dito sa loob ng mga switch. Electrical parts, katulad ng mga ganito, relay, flasher. Diba? Kuminis. Mamaya, charge natin to. Baka pwede mo makuha sa charging. Pero sabi nung nangyari, medyo mahina daw, hindi na magamit yung push button dito, push start. Ikutan na natin to ng blower, saka after natin blower, pupunasan natin. So standby po muna kayo at bluran ko na maayos.
Jo, abangan mo, bukas mo na kunin to para mas malinis. Okay? Update kita. Pakita mo, pogi-pogi na. Yun, puti-puti na. Puti-puti na pingit. Itim. So yan mga ka-DIY, yan tapos na po. Medyo patapos na rin po na patuyuin tong Mio natin. Mio ni Jojo Ferrer. So, change oil natin gamit ang Yamalube 4-stroke motor oil. Yan. Para sa automatic. Yan. Specialized para sa automatic for optimum performance for automatic motorcycles only. 800cc. So, ilalagay natin to lahat. Okay? So, drain muna natin. Ito na lang tayo sa may gilid para madali. Ayan, ayan. Huwag muna ng konti. Para ma-shoot natin. Ito na lang tayo sa may gilid. Ayan. Tapat nyo, dapat kailangan na meron talaga kayong pansalin. Yung lalagyan ng pangsalin nyo. Lalagyan ng use oil. Ayun, sobrang itim na oh. Yan. So 800 ml ang ilalagay natin dito. Yan, may washer. Ito ang nagpapahigpit mga ka-DIY, yung washer. Kailangan kasi may washer para medyo humigpit ng konti. Pero pag naghihigpit naman kayo, wag naman yung masyado mahigpit para hindi ho masira. Ito, masisira to, itong ulo nito pagka masyado mahigpit. So, hayaan na lang muna natin siya ng ganyan. Kasi hindi naman nagmamadali yung may-ari. Picture mo na lang muna. Drain muna natin. So, yan, habang dinidrain natin yan, itutuloy natin yung pagpapatuyo dito. Hindi naman nagmamadali yung may-ari para mas madrain natin mabuti yung oil talaga, mga 1 hour yan. Pag na-drain na yan, tsaka natin ibabalik yung pairings pagka nalinisan na, pagka napunasan na natin ito mabuti. So, anbay pumuling kayo. So, ayan, habang dinidrain natin yung oil, punas-punas pa, tapos lalagyan na po natin ng, anong ginalagay mo, An? Protectant, yun. Yung protectant or protector, ang tawag natin dyan, yan yung nagpo-protect dito sa mga itim-itim. Pwede rin po sa mga flarings, sa body ng motor or sasakyan, mga matte na kulay, sa pintura, sa mga plastic trim, yan, sa mga dashboard ng sasakyan, sa mga sidings. Maganda po yan. Yan nyo, napakintab niya ng mga ka-DIY. Kintab na. Ito. Ganyan dapat. Parang salamin. Kintab. Diba? At dito ang kintab, Yun. Yan, may tulo pa. Maya-maya pa. Dami-dami pa. Standby po muna ulit. Hello everyone, it's me again, Burntam, and this is our second day dito sa dinatil natin o na-detail natin na Yamaha Mio Amore 2015 model. So nakita nyo kahapon yung ibang ginawa natin, nag-detail tayo, kinarwash natin to, minotor wash pala natin. Ayan, so kung makikita nyo, okay na po yung detailing natin. Ginamitan po natin to ng degreaser, tapos cleaning brush, mga ganon, diesel, kung ano-anong chemicals ang ginamit natin dito, protectant, mga ganon. So tapos na, ibabalik na po natin yung kaha niya kasi kukunin na nangyari. Yan, ito po yung mga kaha, napakadami. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung sa may front niya, calling, kasi dito nakalagay yung winker. Ayan, Amore po kasi ito, smiley. Tapos ito yung sa dibdib niya.
Tapos ito yung sa apakan. Tapos ito yung bangka. Tapos ito yung araro. Ito yung sa may side flarings niya. Ito yung sa engine cover. At ito yung sa may crankcase cover niya. Ayan. Tapos ito yung tail lamp. Ayan. So, ayan, na-release na rin po ito, pero hindi pa po natin ito nalagyan ng protectant or ng wax armor oil, ganun. Ito rin po yung mga ano niya, tourniquets. Parang kulang yung tourniquets niya. Pagkasyahin na lang natin. At of course, syempre, ito yung mga tools na kung saan gagamitin natin. Size 10 socket. Size 10 socket ulit, C-socket. Phillips Salvador, flat screw. Size 8, tapos mga allen wrench. Ngayon, tuturo namin sa inyo kung paano magbalik ng flarings, kung ano yung pinaka-basic o pinaka-madaling paraan kung paano natin ibabalik. Siguro mag-start tayo dito sa may harapan. Okay? Ayan. So, ito siguro unahin natin na ilalagay. Ito sa may winker niya. Okay? So, by time again, standby muna kayo at ikakabit na. So, ganito yung isura niya pag kinabit na. Siyempre, bago mo ikakabit to, ilalagay mo yung socket. Dito. Ganyan mo lang. Ingat lang, baka madulas sa kamay nyo, malaglag. Ganyan lang ho. Dalawa lang ho ang butas nito kasi Malaysian model po ito or Indonesian. Pag sa Thailand po kasi 3 butas, meron pa dito. 3 holes na tinatawag yung 5BB. Ganyan lang yan. Kabit mo siyang ganyan. Tapos susunod natin yung sa may dibdib. Tapos sa may apakan. Tapos engine cover. Okay? So ayan mga ka-DIY. Standby po muna kayo. Kakabit na namin ni Analus. Yan. Kabit na po natin. Kukunin ako ng may-ari. Shoutout natin. Yung may-ari si Jojo Ferrer. Ayan. Nabili niya to kay Doktora Torio sa Carlos City. Malamang ganyan. Ang ginagamitan po natin ng iron bolt umbrella type. Stainless na to para iwas kalawang. At kulay ng damit niya Sarah. So mamaya natin pilihan yan. Dalawa lang actually yung tornilyo niyan Tapos meron dito. Mamaya. Tapos sunod na natin to ka-DIY. Yan, dibdib. Ito yung mga tawag natin dito. Pilipinas. My goodness. Ayan, so yung pagkakabit ng dibdib, pakita namin sa inyo. Yan. Pwesto mo an. Ganun lang. Yun. Ingat lang po kasi medyo sa pag luma na, malutong. Yan. Ang style niya, nalagyan. Yan. Ganyan. Yan. Yun. Dalawa yan, magkabilaan. Dito rin sa kabila. Papakita ho natin step by step yung process para matutuho kayo magbalik ng flarings. Napakadali lang po yan mga ka-DIY. Huwag po kayong matakot kung lumalagatok. Basta ingat lang. O, diba? Buo agad. Yan, ganyan, ganyan. Yan. Unahin, ipataas nyo ho dito sa may bandang upuan. Tapos, ilalapat lang ho yan. Kakaratihin natin yan mamaya. Sa DIY, ilalagay na rin po natin yung araro. Yun, yung araro. Pangkayan. Yan, yung araro. Tingnan nyo kung mabuti kung paano ilagay. Dito sa kabila mo yung paglalagay sa flaring, so mga ka-DIY, hindi po natin pwedeng madaliin yan. Ganyan. Yung tornilyo ho pala dito mga ka-DIY. Mamaya na ho muna pala ikabit yan. Pagka naikabit nyo na ho yung dito sa may araro nya, saka natin ikabit yan. Kasi may pasukan ho yan.
Yun. So, pagka naipasok nyo na ho, saka natin ilagay yung tournicles. Anong tawag dyan? Tournicles. Yun. Tapos, syempre, ilalagay din po natin itong sa may ignition niya, mga kadeway. Ayun. Lapat muna to. Para hindi, baliko-baliko yan. May on-off yan. Yun. So, malapit na. Tornilyo na lang po ilalagay natin. Tapos itong niya sa may bangka. Hindi ho yung bangka talaga na yun ang tawag namin. Kasi itsura ho siya ng bangka. Yan. Natin mga kadeway. Yan po yan. Tapos lagay na rin po natin to. Tail lamp. Ito po mga ka-DIY, pipix muna natin yung sa may niya, CDI. Labas mo, lagay mo dun sa may niya. Ito ho kasing CDI, tinanggal natin. Kasi ho, kinarwash po natin. Dinatil po natin. Hindi po kasi pwede mabasa yan. So ito, sisiksik mo lang ho dito. May siksikan ho yan dito. Siksik mo lang. Importante ho yan kasi kumbaga yan po yung nagpapaandar ng lahat. Yan. CDI. Yan. Tapos ilalagay natin yung sa may tail lamp. Yan. Balik mo lang yung mga socket. Yan. Nilinisan din ho kasi natin yung load yan. Socket lang ho yan. Huwag ho kayong matakot na gumawa o mag-DIY dahil napakadali lang po. Basta disclaim ko lang ho ha. Do it at your own risk. Yun. Nalaglag. So ilagay na ho natin. Ito ho ang lagayan yan. Yan. Ito, siksik mo dito. Nasiksikan yan. Yan. Siksik mo rin. Yan, ganyan, ganyan. Yan. Kasi ito, ilak mo. Ilak mo. Ito, may wire niya. Yun. Ilak mo mabuti. Push mo lang yan. Para hindi pumalas-kulas yung wire. Yun, pinis mo natin dito yung bracket ng wire para mas matibay. Tapos itong part na to para to sa may clearance. So, simple lang ho yan. Pagka naglalagay ho kayo ng tail lamp or ng clearance, dapat to tinatapat itong bilog na part dito sa may ilaw. Pag hindi nyo na itapat yan, mali ho yung pinagkabit nyo. So, ilagay mo muna yung dito sa may babaw niya. Yun. Yan. Pag ganun ho, ang lagay. Hindi ganun. Papasok ho. Tapos ito, tanggalin mo. Ingat ho kayo dito kasi mayroon ho yan. Mga guide niya. Yung lock. Pwede natin. Pagkarin po natin itong bangka. Ngayon mga ka-DIY, kabit muna natin itong sa may niya. Pero try muna natin kung kakasya yung dito. Yung sa may crank cover. Kunin mo nga. Yung crank cover niya. Yan, pogi ho. So ito mga ka-DIY, kabit na ho natin. Yan. Takip po ito para hindi ho maulanan ito. Mabasa. Ganyan lang ho. Saan ba yung mga tornilyo nito? Kasi ito lagay nyo itong hose. Kabit nyo yung hose. Balik nyo.
sa may hose ng ano yan, transmission, breather. Yan, kabit na rin ho natin yung tornilyo dito na isa muna dito sa may loob, tapos 4 dito sa labas na kung saan kakabit natin ito na ganito sura niya. Ingat po kayo sa pagkakabit dito sa may crankcase cover mga ka-DIY, kasi baka maya maya iba yung mga mailagay mong tornilyo or yung tornilyo mailagay mo dito sa may loob, magbabaklas ka ng buong crankcase. Yan. Nilagay na rin ho natin yung hose dito, yung breather nya. Ano yung breather. Tapos ito ho, ipapasok mo lang to sa loob ng ganyan, yung pwesto. Ganyan. Ganyan ho. Tapos lawagan nyo to para may pasok nyo na maayos. Ito muna sa gilid. Yan, para pogi na to. Kita muna natin dito sa may baba, lumuwag. Gamit po kayo ng T-socket para mas mabilis, ganyan. Tapos lagay na natin to. Yan, hawakan natin. Lagay natin yung tornilyo. Itong crankcase cover na to, ano to, carbon dip. Tinubog po ito sa carbon. Plastic na rin po yan. Kaya magaan. So ayan mga ka-DIY, pakita ko rin ho sa inyo yung ginawa natin na paglinis ng makina nya. Ayan, ginamitan ho natin yan ng degreaser, cleaning, tapos ibang chemical. Ayan. Ang dungis ho nito, makita niyo yung sa video, daming langis, tagas, tapos mga matitigas na ng mga putik. Ayan, grabe. Mga ano din ito, half day na nilinisan, na ginitil hanggang dito sa may looban niya. Yung makikita nyo doon sa video, napakadumi ho yan, pati itong karburador. Puro putik ho ito. Putik, mga tagas, ng langis, gano'n. Ayun, okay na oh, kinis na. Mas makinis pa doon sa X mo na nang-iwan sa'yo. So ilalagay na rin ho natin yung engine cover. So nailagay na itong crankcase cover. Tapos itong bangka na lang. Pero paandarin ho natin para makita. Paandarin mo, kunin mo yung susi. Yan, lagay na rin ho natin yung mga tornilyo dito sa may apakan. Yun. 6 ho ito. 3 doon sa kabila, 3 rin dito. 1, 2, tsaka dito 3. Tapos papaandarin natin. I-check natin yung makina kung okay yung tunog. Tapos itong battery, i-check din natin. Kuha tayong voltmeter. Hindi na kasi napapagana. Kick na lang yung ginagawa natin. Ano mo? Wax. Ha? Finishing na po. Wax. Finishing? Wax na. Yung tab ah. Ito na ano mo na to dito? Yung tab oh. Sige. Pakintabin mo yung pagka dumapo yung langaw, matudulas na. Yun. Buo yan, no? Parang yan yung protectant niya. Para bumalik yung, ma-maintain yung kulay niya. Buo yan, lalagyan natin. So, ayan, hindi pa natin nilagay yung engine cover. Ito yung engine cover niya. Hindi pa natin nilagay kasi papaandarin pa natin to, mga ka-DIY. Wait nyo lang na matapos yung wax. Paikutan yan. Tapos saka natin paandarin. Ngayon mga ka-DIY, try natin na i-testar tong battery niya. Kasi hindi na ho siya nagana dito sa may push button. Wala na ho. So try natin. Sabi kasi na may-ari, check natin kung pwede pang ma-recover. Ayan, positive. Negative, positive. Lagay natin sa 20 volts. So ayan yung niya, volt reading niya. Tumataas. Pero baka hanggang lang yan. Ayan. Ano na ho to? Bad battery or
bad battery ho siya. Hindi pa ho siya dead kasi hindi pa ho siya nag-zero, pero bad battery na ho ito. Ibig sabihin, palitin na. Pero try natin na i-charge kasi matagal hong ginagamit tong motor. Matagal hong hindi nagamit tong motor kaya ano, baka ho, yun ang isang ano, dahilan, nag-discharge ho siya. So try ko na i-kick. Gamit natin yung kick. Kung one click. One click naman siya mga kadiway. Kailangan mo lang na yan, tumataas naman ho siya pag naka-revolusyon. Pero pagka ibubutin na mo, yan, bumababa. Erratic. Nag-charge naman ho siya pero erratic. Siguro ito wala na hong tubig. Kasi matagal hong ginagamit. Try natin ang buksan ito mamaya kung pabuksan ng may-ari para i-check natin. Ngayon kung hindi natin makakuha sa charging, papalitan ako ito. Ayan. Ito yung bagong check engine. Nandit natin yan para mabili kumanda. Pagka-kick mo, revolution mo. Ensure lang na naka-double stand pag nililibulsun. Tingnan natin dito sa kalsada. Yun. Bilis pa rin ito. Yan, dito ka sa mga kapatid mo. Yung ano niya, headlight niya, okay naman. Gumagana naman. Cashier, gumagana. Mahina, gumagana pero mahina kasi ano, yung battery. Yeah. So, parte na yung may-ari, tanungin natin siya kung pwede natin gawa ng paraan yung battery, buksan natin. Tingnan natin kung may tubig pa. Actually, maintenance free. Ang maintenance free na battery kasi pagka nalobat na, matagal nang hindi nagamit, na-discharge na, tapon na kasi maintenance free, parang disposable po siya talaga. So dito sa HPT, kasi sa HPT, sharing is caring, pwede natin gawa ng paraan, check natin kung may tubig. Kung walang tubig, try natin na lagyan at charge natin. Kung gumana, di okay, di ba? So ayan mga ka-DIY, hoping na sa vlog content natin na to, kung paano mag-detailing ng Yamaha Mio Amore, or kahit na anong Yamaha, or kahit na anong motor. Pero specifically, itong ginawa natin Yamaha Mio Amore, sana may natutunan kayo. At kung bago ka sa channel ko, please huwag mong kalimutan, i-hit yung subscribe button, like, at share mo itong vlog content na to, yung video na to para makatulong sa iba. At mag-comment ka below sa section box, tingin mo may mga hindi ka naiintindihan na process. Paliwanag namin sa inyo at syempre magbigay kayo ng idea mo para gawan natin ang vlog. Okay? So ito, Yamaha Mio model Amore or Smiley ang tawag nila kasi ganyan, Smiley. Pero Amore ito. Pero sporty pa rin siya ang kategory niya. Mio 3 na po yata to. Kasi ito yung Mio 1. Mio 1 yan. Tapos Mio 4 na to yata eh. Mio 4 sa Thailand, 5BB. Ayan. So salamat pala sa mga subscriber ko sa patuloy na tiwala at suporta. Ayan, 900 subscriber. Going 1,000 na tayo. So sana supportan nyo po yung channel natin para magpatuloy tayo sa mga DIY tutorial natin. Para mas marami kayong matutunan. At sa mga travel vlogs ko, check nyo rin yung playlist sa unboxing, ano-ano pa.
birds, nature, mga ganun, marami tayong chapsoy yung video natin, yung mga video natin, okay? Salamat din pala sa videographer ko, Analos Vlog, Analos Ramos. Subscribe niyo yung niya, YouTube channel niya, Analos Vlog. Ang mayari nito, shoutout ko si Jojo Ferrer. Yan, darating na siya. Sana magustuhan niya yung gawa natin. Inis ng makina, pakita mo, spray mo. Pang buwa. So yan mga ka-DIY, maraming salamat sa patuloy na support natin mula sa channel natin. God will be the glory, Bertam sa ito.